Kamahal-mahal ang puso ni Jesus at kanyang isang puso ni Maria. Ang pamilito sa Sagrado Corazon ni Jesus ay mula sa pagpapakita ng Panginoon sa isang madre. Santa Maria Margarita na po, ang pagpapakita ay nagpili na magkakaroon ng demosyon sa kamahal-mahal ang puso ni Jesus tuwing unang Biyernes ng buwan at sa kanyang isang puso ni Maria tuwing unang Sabado ng buwan. Ang kamahal-mahal ng kamahal-mahal ang puso ni Jesus at kanyang isang puso ni Maria. Mula sa parokya ng kamahal-mahal ang puso ni Jesus at kanyang isang puso ni Maria na nabigyan ng parokya noong taong sa buong lakaraan at siyang kapatira. Kamahal-mahal ang puso ni Jesus at kanyang isang puso ni Maria sa kanyang Maria. Upang
Domingo del Carmen. Ang mga Carmelita ay hindi marunong sa devotion sa mahal na pong Santo Niño. Naway magkano pa natin sa tingin ng bawat mananampalataya ang pag-devotion sa mahal na Niño. Sinawag Santiago na mula sa Barangay Bigas, Silang Malolos, Bulacan, ang pamarero ng Santo Niño del Carmen. Mahal na pong Santo Niño del Carmen, maawa po kayo sa amin. Nuestra Señora de la Consolación, Korea. Nagtagal ito ng mga Catholic sa Ihayan kay San Agustin. Pinamimituan ito ng mga Kristino bilang kanilang ina at rey. Magalap ang devotion sa mga labihan ng Konsolasyon ng Korea, buwan ng dinala ng mga Agustino ang devotion ito sa Intramuros. Isa sa mga pamosong imahe nito ay makikita sa simbahan ng San Agustin at sa atin sa Dioceses ng Malolos ay sa Parokya ni Santiago Apostol sa Paompong, Bulacan. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Consolación de Korea ay pamangin-ari ng Imao Anthony Esteban at Imao Esteban Rizal ay ngunit pinagkawan ni Audrey Sabina Vivar. Nuestra Señora de la Consolación de Korea, ipanalangin mo kami. Ngayon ay saksiyan natin ang hanay ng mga Carmelita. San Miguel, Propeta, ang ama ng Orden ng Carmelo. San Miguel, isang propeta mula sa banal na kasulatan, nakilala siya sa kanyang mapagkilay na pamamaraan at mga salitang imanahangin sa isang sulok na dapol. Nakilala din siya sa paglibaka laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinalauna na ipinagayin siya sa tamang landas. Dahil sa kanyang mga gawa, nagsisis ang inspirasyon sa mga sinaunang Carmelita na hakbang sa ngayon. Kaya din silang sila kung sinarangin ang padapat kasar. Sana nila ang karisma ng amoy, bagay na nilibig sa ilang kaisiwan niya, laban din sa mga sumasamba ay pahal. Pinagpiliwang ang kanyang pagkistahan sa 20 ng puno. Ang sumanin ng mga Carmelita ay nasa mga malaga ni Ginoong Wilfredo Buhay mula sa Barangay Katmon, Silang Malolos, Bulacan na sumanin ng taong 20 at 10. Jadi, di pa sa mo yun yung kulay. Pinakasin siya. Ha? Pinakasin siya. Pinakasin siya. Ang imahen amang saligas ng Mula ay nasa pangangalaga ni Ginoong Wilfredo Buhay na mula sa Barangay Katmon, Silang Malolos, Bulacan na sumanin ng taong 2015. Siya din ang tumamang isa sa mga miyembro ng Pamilya Professor at isa sa mga German Mayor ngayong taon. San Elias, masigas na propeta at ama ng mga Carmelita, ipanalangin mo po kami. San Eliseo, propeta, ang kanyang pangalan ay nangangailangan ang Diyos sa ating kaligtasan. Kahit sa banal na kasulatan, siya ay pumunta kay Elias at hindi nakasunod nito. Tinanggap isang Eliseo ang silip sa Elias at sa nakapagpalit siya ng utang at buhay ng balang palangit. Pinarakalan siya ng mga Carmelita kasal sa ginagawa nito. Ang bukong ng Carmelo kung saan kailangan ng Diyos ng mga sarili sa Elias at sa Eliseo. Sama siya sa pagkakita at ang
San Alberto, Patriarca ng Jerusalem. Si San Alberto ay isang Italiano na naging Frayo, panginoon naging obispo ng Boggio at Vergine. Sa kanyang aking kanito, pinatasan siya ng misyong kay Romano na magpunsa ng kapayapaan sa pagitan ng Pablo at Milan, ng Parma at Plasencia, ng Jerusalem at ng Sicily. Naging Patriarca ng Jerusalem sa utos ng Papa Inocencio III upang sa kapayapaan, maging sa ibang dominasyon. Bilang patriarka, tumulo ko sila sa pagbuo ng orde ng Marile. Namatay siya matapos matansa sa kadakilaan ng posisyon ng pagkatampok sa banal na cruz. Pinagdiriwang ang kanyang pakistahan noong 14 ng Setyembre. San Alberto, patriarka ng Jerusalem, katapagbigay ng batas sa kartel, panalangin mo kami. San Bertolo. San Bertolo ay isa sa mga matataling mag-aaral ng Universidad ng Paris. Inorte ng Paris at sumama sa kanyang kapatid na si Irene sa mga krusada. Pinalaon ay sumaki sa mga ermitano at gumawa ng kasulatan. Nakilala bilang unang general senator at napuno sa loob ng 45 taon. Pinagdiriwang ang kanyang pakistahan tuwing ika-29 ng Mayo. San Bertolo del Monte Carmelo, ipanalangin mo kami. San Coyapose Ignacio Tabara. San Coyapose Ignacio Tabara, ang unang santo mula sa India. Marugdobang deposisyon niya sa banal na angkan. Isa siya sa dito na lang mandar ni oras. Manday na. Oo, mandar ni oras. San Andres Corsini, obispo. Isang Italiano si San Andres mula sa Florence, dito rin sila pumasok sa banal na buhay. Kalauna na siya ng Picasso at tira na maging obispo ng Luzon. Sa kanyang matalinong paghatol, ang mali estado sa buhay at antas ng pamumuhay. Dahil sa inyong kapayapaan, siya ang katapusan ng sigalon sa pagitan ng mga pamilya at bayan. Tama ni San Andres ang Pangulo, tanda ng kanyang pagka-obispo, ngayon binasod ng Hidra at Cruz Pectoral. Pinagdiriwang kanyang kapistahan tuwing ika-siyam ng Enero.
Ang imahe sa San Andres City ay nasa pangalaga ni Dr. Richard Clemente at Pahilio. Sa San Andres City, kahangahangang tagapamayapa na pagtakwin ng mga makapagulong parangal, ipanalangin mo kami. Pagtuturo, paggawal ng mga milagro at pamumuno sa banal na pamumuhay na umiinom sa pagdagasal, naging provincial siya ng Orden ng Carmelo sa probinsya ng Sicilia. Pinalaunan din ang sagat ng protektor o ama tulad ng isang buti, isang angelo ng Sicilia. Kung kaya mula ay naging-anin na siglo, ang mga simbahang Carmelo ay dapat may altar upang dakilain ang kanyang ampar sa mga mayroong taon ng Carmelo. Ilan sa mga nagpupunod sa kanya ay naging santo tulad ni Santa Teresa de Jesus at Santa Maria Magdalena de Paz. Pinagdiriwang kanyang listahan tuwing ang 7 ng Agosto. Ang imahe ni San Alberto ng Trapani ay nasa mga halaga ni Ginoong Pinagdiriwang mula sa barangay San Juan, Siyong Malolos, Bulacan, na sumali mula noong taong 2018. San Alberto ng Trapani, panalangin mo kami. Beato Juan Soren. Mula sa Normandy at nahilang bilang Project General ng Orden mula 1,451 hanggang 1,457. Binigyan ng Apply na ba dati? mula 5 na magtalo ng Third Order of Parliament kung saan ang mga pribilegyo ay katulad ng mga nauna. Sinulat ang batas ng Generador ng Tercera kung kaya ito pa nitong natatag noong 12 ng Marso taong 1,455. Itinatagbili niya ang ikalawang orden ng mga mati ng Barbilisa. Dati po ano yung ano, sa baba. Pamantayan sa orden. Yung santo, dapat yung bulaklak na sa taas. 24 Hindi ka kasi gusto tinapunta. Sino ang Reynald Sinacruz na mula sa Barangay Bulihan, Sigang Malolos, Bulacan, ang pakarero ni Beato Juan Soren na sumali ngayong taong 2024. Beato Juan Soren, panalangin mo kami. San Simon Stock. Nakilala si San Simon Stock bilang nagpakitaan ng mahal na biyaya ng bundok ng Carmelo at pinagalaw sa kanya ang abito ng Carmel at ng Escapulario. Isang hindi si San Simon na kilala na Stock sa paniniwalang siya ay tumira sa uka ng isang puno. Naglingkod si San Simon bilang ikalimang Prior General ng Orden. Sa kanyang pamamalakad, nagsimula lumaganap sa Europa, nakapagtatag siya sa Cambridge, Oxford, Paris at Bologna. Ayon sa tradisyon, siya ang sumulat ng Dos Carmeli, isang magandang dasal sa mga ilapire ng Carmelo. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 16 ng Mayo. Sino ang Marvin Richard Derbiam na mula sa Barangay Canton, Sino Malolos, Bulacan, ang kamarero ni San Simon Stock na sumali mula noong taong 2016. San Simon, apostol ng banal na Escapulario, ipanalangin mo po kami. Diana Frances de Ambosia, Religiosa. Si Diana Frances ay kinasal kay Pedro Icalawa, Duque ng Brittany at pinalauna yung naging bayo makalipas ang 30 taon. Sa pagkabalo, pinili niya ang religiosong pamumuhay. Ang monasteryo para sa mga pare sa Bondo ng kanyang itinatayo ay naging sapayang pangkalatang rayo ng Beato Juan Soren. Pumasok siya sa monasteryo makalipas ang siyang na taon. Ang monasteryo ng Nantes ay itinayo na rin kung saan itinamalas niya ang palainang pagkalingan bilang priores. Inilala siya sa kanyang pagpapakilala ng Carmelita sa Pransya. Pinagdiriwang ang kanyang pagkistahan tuwing 5 ng Nobyembre. Ang imahe ni Diana Frances de Ambosia ay nasa pangangalaga ni Ginoong Aníbal Reyes na mula sa Plaridel, Bulacan. Siyang kamarero ni Diana Frances na sumali mula noong taong 2016. Sa kasalukuyan siya din ay tumangin ng tagasuri ng samahang Dominus Fili na siyang hermano ngayong taon. Siyang Frances de Ambosia, ipanalangin mo po kami. Santa Isabel de la Santísima Trinidad, Virgen.
Isang Francesa Santa Isabel de la Santísima Trinidad na nabuhay ng may pagmamahal sa sagradong buhay at paghahangad na lumago ang kanyang pananampalataya. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa kanyang ika-15 taon nang ipasa sa kanila ng Mother Superior ang circular na sinulat ni Santa Teresita matapos siya ay pumatay. Ang circular na iyon ay kinalaunang pinamagatang Gastoria Basol. Pumasok siya sa monasteryo ng Libon sa edad ng 21 at namatay sa edad ng 26. Pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-8 ng Nobyembre. Ang imahe ni Santa Isabel de la Santísima Trinidad ay nasa mga halaga ng itoong alang-aling ng Rhea Adriano na mula sa Barangay Canalate, lungsod ng Malolos, Bulacan, na sumali mula noong taong 2000 sa Indonesia. Santa Isabel de la Trinidad, panalangin ng umang. Santa Maria de Jesus Crucificado, Virgen. Galing sa mahirap na pamilya sa Galilea, si Maria Morgan, mula sa mga masunuring katoliko ng Griego Morigo, ngunit naging Bonila sa edad na 3. Sinugbog ng kanyang tiyubi kasama ng kanyang mga kapatid at nagipat sa Egypto. Bagaman hindi nakapag-aral, nais niyang iari ang kanyang sarili kahit na siya 13 taon gulang pa lamang. Iwasan niya ang inandang kasal ng kanyang tiyubi. Pumasok siya sa Sisters of Compassion at Institute of St. Joseph na kinalamunan ay pinalabas dahil sa kanyang karamdaman. Tinanggap ang mga kandidata sa PAO at pinalauna ay nilipat sa mga lord. Namatay siya dahil sa kanser, bunga ng masamang pagkalaglag. Pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 25 ng Agosto. Ang imahe ni Santa Maria de Jesus Crucificado ay nasa pangalaga ni Ginoong Vincent Flores mula sa Bukawi, Bulacan na sumali mula noong taong 2018. Santa Maria de Jesus Crucificado, ipanalangin mo po kami. Santa Teresa Margarita de Freddy del Sagrado Corazon de Jesus, Virgen. Mula sa isang maramay na pamilya ng Regis, si Ana Maria, sa edad na 17, pumasok siya sa monasteryo ng Carmelita Descalzas sa Florencia. Ang kanyang buhay spiritual ay lumalim sa kanyang pag-ibosyon sa Eucharistia, sa mahal na Birhen Maria, at sa kamalaganalang puso ni Jesus. Sa kanyang buhay sa loob ng monasteryo, namuhay siya ang may kababaang loob at lubos sa pagmamahal sa Diyos, sa pamamagitan ng pag-aaruga sa kanyang mga kasamang monha at pag-aalay ng kanyang sarili. Mas nakilala siya ng ilan si Santa Teresita Margarita del Sagrado Corazon de Jesus. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing unang araw ng Setyembre. Ang imahe ni Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazon ay nasa pangalaga ni Ginoong Jerome Roque na mula sa barangay ng Patmon, lungsod ng Malolos, Bulacan, na sumali mula noong taong 2016. Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazon, Anghel ng Carmel, panalangin mo po kami. Santa Maria Magdalena de Pazzi, Virgen. Mula sa maraming pamilyang Pazzi ng Florencia, si Maria Magdalena na itaguloy ang kanyang pamumuhay sa maayos na edukasyon. Sa kanyang kabataan, mayroon siyang malalim na paglaman sa presensya ng Diyos at dakilang pag-ibig sa Eucharistia. Nagpunsilyo sa kanya upang mabuhay sa pagsisisi. Napang sa ilalim siya sa patuloy na pisikal na paghihirap, inikilala siyang patron laban sa tuksong sexual at karamdaman, hindi bilang patrona ng Venerable Orden Tercera del Carmen. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 25 ng Mayo. Ang kamarero ni Santa Maria Magdalena de Pazzi ay si Ginoong Romel Santos Teocar na mula sa Las Piñas na sumali mula noong taong 2017. Santa Maria Magdalena de Pazzi, ipanalangin mo po kami. San Tito Francis, nagmula sa pamilya ng magsasaka,
sa pamilyang namuhay bilang Kristiyano, bagaman napapaligiran ng mga Calvinista. Naging guro sa mga seminarista bago pumasok sa Carmelo at tinanggap ang pangalan Titus, kasunod ng kanyang ama. Naging doktor ng filosofiya sa Catholic University of Chile at guro ng filosofiya at isang mamamahayag sa oposisyon laban sa ideologyang Nazi. Panahon ay nahuli at sinulong sa datos sa Alemanya, namatay na martir sa programa ng mga rape, buwan sa kanilang mga medikal na eksperimento. Ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Vito Brandsma tuwing sa 20 ng Hulyo. Si Ginoong Kevin Yuri Reyes na mula sa barangay Kaingin, lungsod ng Malolos, ang kamarero ni San Vito Brandsma na sumali mula taong 2023. Sa kasalukuyan, siya din ang tumatayong kalihim ng samahang Dominus Fili. San Vito Brandsma, martir at patron ng malayang pamamahayag, ipanalangin mo po kami. San Pedro Tomas, Obispo. Isang Frances, si San Pedro Tomas na pumasok sa Orden ng Carmel sa edad na 20. Naging Procurator General ng Orden sa Papat Furia sa Avignon. Idinalagang obispo ng Pari at Lipari. Nagsilbing kinatawan ng Santo Padre sa mga hari at emperador upang maitaguyod ang kapayapaan at magkaroon ng pagkakaisa sa simbahan sa silangan kung kaya sila inilang isa sa mga tagapanguna ng Ecumenismo. Ipinagdiriwang kanyang kapistahan tuwing ikawalo ng Enero. Ginoong Miguel Jackson na mula sa Barangay San Juan, City of Malolos, Bulacan ang kamarero ni San Pedro Tomas na sumali mula noong taong 2023. San Pedro Tomas, sa bilismo, ipanalangin mo po kami. San Angelo de Sicilia, ayon sa banal na tradisyon, pinanganak si San Angelo ng Jerusalem at isa sa mga unang Carmelita na nagbalik sa Sicilia mula sa bundok ng Carmel. Ayon din sa tradisyon, siya ay pinatay sa Saka. Pumalag ang orden sa mga laiko sa kanyang pamamagitan. Tinuturing siyang ama ng orden kasama sa Alberto de Trapani bilang mga unang santong Carmelita, kung kaya't madalas siyang makita na kasama ng mga ilabirin sa kanyang iconografiya. Ang imahe ni San Angelo de Sicilia ay nasa pangalaga ng Ginoong Roberto T. Villanueva na mula sa Hamunay, Bulacan na sumali mula noong taong 2024. Sa kasalukuyan, siya din ang tumatayong pangalawang pangulo ng samahang Dominus Fili na siyang hermano ngayong taon. San Angelo de Sicilia, ipanalangin mo po kami. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Birhen at Martir. Ipinanganak si Eric Spain sa Breslau mula sa Alemanong Hudyong magulang. Namuhay na ateista, ngunit pinaniniwala ng Diyos sa buhay. Ngunit tinawag sa pananampalatayang Kristiyano dahil sa nabasa niyang talambuhay ni Santa Teresa de Avila. Pumasok siya sa monasteryo ng mga Carmelita matapos siyang mawalan ng trabaho dahil sa pababawal sa mga Hudyo. Sa pagpunta ng digmaan sa Alemanya, inilipat na sana siya sa Switzerland at bilang pinagdalo ang tren na kanilang sinasakyan at dinala sa Auschwitz kung saan ginawihan siya ng buhay sa pamamagitan ng pagkukulong sa isang gas chamber. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikasilaw ng Agosto. Ginoong January Harino na mula sa Barangay Tagpong, City of Malolos, Bulacan, ang kamarero ni Santa Teresa Benedicta de la Cruz na sumali mula noong taong 2016. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, martir, ipanalangin mo po kami. Santa Teresita ng Niño Jesus sa tambanal na mukha, Birhen at Doktor ng Simbahan.
Si Santa Teresita ng Niño Jesus ay pinanganak sa Alencon sa Pransya, San Luis Marina, Santa Zenit. Sa edad na 15, pumasok siya sa monasteryo ng mga Karmelita sa Rizal at sinuotan ng habito ng mga Karmelita matapos ang isang taon. Nakilala siya sa mga espesyal na pamamaraan ng pamumuhay mula sa maliit na aspeto ng pang-araw-araw na buhay na may kapabahang loob at may magiging pagtitiwala sa Diyos. Pumanaw siya noong 31 ng Desyembre taong 1877 sa edad na 20 at ang kanyang muling salita ay Diyos ko, mahal kita. Inilagang patrona ng mga misyon at nilalaunin ginawa siyang doktor ng simbahan ni Papa San Juan Pablo Ikalawa dahil sa kanyang isinulat na sariling kalambuhay. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing unang araw ng Oktubre. Ang imahe ni Santa Teresita ng Batang Jesus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alejandro de Guzman Bautista Teocar na mula sa Barangay Tagpos, City of Malolos, Bulacan na sumali mula noong taong 2016. Sa kasalukuyan, siya din ang tumatayong isa sa mga tagapayo ng Samahang Dominos Bidi. Santa Teresita del Niño Jesus, ipanalangin mo po kami. San Juan de la Cruz, pari at doktor ng simbahan. Si San Juan ay buwan sa Avila sa Espanya. Siya ang naging Karmelita sa Medina at inordinang pari matapos niyang mag-aral sa Salamanca at nakilala niya si Santa Teresa de Jesus. Isa siya sa mga unang grupo ng mga reformang mga Karmelita at nakasama niya si Santa Teresa sa pagtatayo ng Karmelitang Descalza. Nakilang ko sa loob ng monasteryo sa loob ng Monotbuan dahil sa isang hindi magandang pakipag-aalitan sa loob ng monasteryo. Dito, pinuho niya ang marami sa kanyang mga tula at komentaryo na nagigtas niya ng mga sulatipang espiritual. Ipinayag siyang doktor ng simbahan ni Papa Pio Labinisa. Pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 14 ng Disyembre. Si Ginoong Carlo Roque na mula sa Barrio Catmon, lungsod ng Malolos, Bulacan, ang kamarero ni San Juan de la Cruz na sumali mula noong taong 2016. Sa kasalukuyan, siya din ang sumali ng isa sa mga tagapayo ng Samahang Dominos Bidi. San Juan de la Cruz, pari at doktor ng simbahan, ipanalangin mo po kami. Santa Teresa de Jesus, Birhen at doktor ng simbahan. Si Santa Teresa ay mula sa isang bayamang pamilya sa Avila. Nakilala sila sa tinulog niyang reforma sa orden ng mga Karmelita. Siya ang ina ng mga Karmelita Descalza at patrona ng mga Katoliko at Manula. Kinikilala ang kanyang pagkakilaan bilang isang mahalagang tao sa lahat ng panahon batay sa Katolikong espiritualidad. Isinulat niya ang El Castillo Interior at ang Camino de Perfección. Kalitaro na unang babaeng doktor ng simbahan sa proklamasyon ni San Pablo Ikalawa. Sa taong ito, pinungkilala bilang ika-40 taon ng kanyang pangonsasyon kasabay na San Isidro, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier at San Felipe Neri. Silang lima ay kilala ng simbahan bilang ilaw noong panahon ng reformasyon. Ipinagdiriwang kanyang kapistahan tuwing 15 Oktubre. Si Ginoong John Vincent Carlos C. Cruz na mula sa Barangay San Vicente, lungsod ng Malolos, Bulacan, ang kamarero ni Santa Teresa de Jesus de Avila na sumali mula noong taong 2016. Sa kasalukuyan, siya din ang tumatayong Pangulo ng Samahang Dominos Bidi na siyang hermano ngayong taon. Santa Madre Teresa de Jesus de Avila, ipanalangin mo po kami. San Jose, Esposo de Maria, Protector de la Orden del Carmel. Si San Jose ang tumatayong amang Jesus sa lupa at ang pangunang takapagdaga sa Orden ng Carmel. Nagdiriwang natin ang kabahalan ni San Jose tuwing 11 ng Marso bilang patron ng mabuting kamatayan at tuwing unang araw ng Mayo bilang patron ng mga manggagawa. Si San Jose ang patron ng mga ama at protektor ng
Barangay San Agustin, lungsod ng Malolos, Bulacan. Mahal naming Amang San Jose, tagapangalaga ng Orden ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Kasalubungan po natin ang masigalang panakpakan ng mahal na pong Santo Niño de Malolos. Isa sa mga pangosong debosyon sa Panginoon ang Santo Niño de Malolos. Nakilala ang debosyon sa patrong Santo Niño de Malolos tuwing Enero, hindi lamang sa Barrio Carlancillo at sa Barangay Santo Niño. Higit sa lahat, maraming milagro ang naitala sa pagdebosyon sa kanya. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mabuting prinsipe ng Bulacan, ang Santo Niño de Malolos, tuwing uling linggo ng Enero. Ang imahe ng mahal na pong Santo Niño de Malolos ay nasa pangangalaga ng Recamandero na si Ginoong Angel Ulay Tantoco. Kasunod ng faro ng Santo Niño de Malolos, ang bumubuo ng Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated. Mahal na pong Santo Niño de Malolos, prinsipe ng Bulacan, maawa po kayo sa amin. Muli po, pasalubungan po natin ang matalas na palakpakan ng mahal na pong Santo Niño de Malolos. At ngayon, mga kapatid, ang patrona ng makasaysayang simbahan ng Parasuali, ang ina ng unang republika sa Asia, tagapagtangkilik ng Orden ng Carmelo, ang ating ina, kapatid, reyna at patrona ng makasaysayang simbahan ng Parasuali, Nuestra Señora del Carmen. Ang ating mahal na Virgen Maria, na siyang ating ina, kapatid, reyna ng Orden ng Carmelo, dito sa ating parokya sa Parasuali, siya rin ang ating ina, kapatid at reyna. Patuloy siyang nagdarasal para sa atin at nangangalaga. Siya ang ating patrona at festehada. Ang karosa po ng mahal na Virgen ay pinirang sa ating ni Reverendo Padre Vicente J. Medina. Nuestra Señora del Carmen, ipanalangin mo po kami. Viva Nuestra Señora del Carmen! Viva! Palakpakan po natin ang ating Virgen Festehada, Nuestra Señora del Carmen de Parasuali.